Okay, so magandang tanghali sa ating lahat. Scholars, palakpakan naman dyan. Yan, Kuya John Lloyd. Hindi kita narinig. Sir Jude. Ayan. Rinig po kita. Clear. Okay. Wait lang. Kilala mo na ba yung natin? Yung dalawa natin bagong scholars recently? Opo. Si Kuya Eman Day. At saka si Eman po. Yes, okay. At hindi nyo pa siya nakita in person kasi nasa malayo siya. Saan ka nga? Kapis ako, Sir Jun. Oo, Kapis. Sa Visayas. Yung nakakatakot. Uy, grabe. Hindi naman. Wala namang ganun. Wala nang ganun. Wala, Sir. Wala modern na. Modern na. Okay, sige. Kuya John Lloyd, congratulations. Congratulate naman natin si Kuya John Lloyd. Na-survive. Thank you, Sir Jun. Hindi pa ako nakapag-post kasi medyo tawag dito. Pagod. Pagod ba? Okay. So masaya kami na tawag dito, na pagtagumpayan mo yung challenge, no? Ang next na lang natin yan na is board, right? Opo, alis na po ako, Sir Jun, sa next week. Punta na kami ng Cebu. Sa Cebu, okay. For? Doon kami magre-review ng 6 months. Wow. Tagal Opo, kaya pero bigyan lang, kakayanin. Kaya yan, okay. Dahil nandiyan na rin tayo, Kuya John Lloyd, simulan na natin sa'yo. Ano yung gusto mong sabihin muna dahil nakagraduate ka na? Ano yung message mo sa mga katekram natin at sa mga gusto mong pasalamatan? So, ayun. Hindi ko alam kung paano ako magsimula. Sige. Ang hirap pag-Tagalog ngayon. Bisiyain mo. Pero ano ko lang, Sir Jun, na gusto ko lang magpasalamat sa bumubuo ng Tekram family, kay Tatay Ram, kay Nanay Jack, sa inyo po, kina Tita Flor, kina Inda, tsaka kay Tatang, at saka kina Tita Janet, tsaka kay Tita Lisa. Yun, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa lahat po ng tulong. Hindi ko po, mahirap po yung college journey ko kung wala po yung yung support at pagmamahal. At saka gusto ko rin magpasalamat sa bumubuo ng Oman Group na kung saan doon nagsimula ang kwento ng buhay ko sa pagiging parte ng Tekram Scholarship. Gusto ko lang magpasalamat kay Tita Kay, kay Tita Leticia, kay Tita LV, kay Tita Naila Aron, sino pa nga po? Sina Tita... Nalimutan ko na. Naku, lagot ka. Kina Tita... Basta sa mamubuo ng Tekram, sa Oman Group doon. Yes. Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat. Laking tulong po. Laking tulong sobra. Kaya siguro kung wala yung Tekram Scholarship Program, di ko alam kung saan ako kukuha ng allowance ko kasi nag-travel everyday, malayo yung campus namin dito. Travel everyday, 100 plus yung pamasahe. Everyday, ganun, pamasahe, back and forth. So, sobrang laking, nagpagaan talaga ng sobra sa college journey ko yung Tekram Scholarship Program. So, ipagmalaki, kaya nagsisikap ako kasi gusto ko ipagmalaki yung advokasya ni Tatay Ram na, kumbaga, gusto kong ipagmalaki na hindi sayang yung advokasya niya, hindi sayang yung ginagawa niya, hindi sayang yung pagmamahal niya sa mga kagaya namin na support, ay kumbaga need ng suporta sa pag-aaral. Nakaka-touch naman. Ganun po, basta mahirap mag-explain ng kasi hindi ako sanay sa Tagalog, pero deep inside gusto kong kumbaga thankful sobra. Beyond thankful po, Sir John, sa lahat. Miss ko na kayo. Thank you po sa gusto ko lang na yung message lang sa mga kapwa ko dyan na mga scholar na mahirap talaga mag-aral. Totoo, sobra. Yung una kasi na factor bakit mahirap mag-aral kasi yung financial, balang kumukulang sa budget, ganun. Hindi siya stable yung financial natin. Kaya
mahirap. Pero sige lang, lahat naman tayo naghihirap, lahat naman tayo gusto nagsisimula sa mga bagay na kumbaga mahirap talaga. Pero pagsikapan lang sa pag-aaral, ganun, tiis-tiis. Kasi bilis ang panahon. Maya-maya, nagsusukat tayo ng mga toga nyo, nakaibig ng toga. Yeah. Opo. Mabilis ang panahon, kaya bilis lang. Go lang, mahirap pero kakayanin. Kakayanin. Ay si Ate Dinah, ano na rin yan, gagraduate na rin yan. Opo. Ngayon, kasama natin si Ate Dinah ngayon, si Ate Hazel, at Kuya Eman at si Ate Jam. Si Kuya Angelo, meron siyang event sa kasal. Si Madal naman is, ano yung kay Madal daw? Meron siyang sa Bulso for slots, pero sabi ko sa kanya, subukan niya humabol, baka kakayanin. Tapos, ayun, yung mga iba kasi natin, may kanya-kanya na ring journey. Like, sina Ate MC, nasa Korea na, si Hazel, nagwo-work na rin si Hazel, yung isang Hazel, yung nauna sa'yo. Tapos si Kuya Buboy naman, ang huli ko kasing update. Kailan mo siya may feedback ka sa kanya? Jam? Wala. Basta alam ko na yan yung pag-graduate siya kasi Ate Hazel, 3rd June. Ngayong July. Tapos sabi niya Ate Hazel yung graduation nila. Oo. Tapos, ayun. Tapos yung iba, matatagal ng may mga personal something. So, ayan. And you're blessed scholars na nandito ngayon. And nakita naman natin from the perspective of Kuya John Lloyd, bagamat di natin siya regularly nakakasama physically, pero nandun yung kanyang, narinig nyo naman sa kanya, yung kanyang pagpapahalaga, yung kanyang paraan ng pagpapasalamat at pagpapahalaga dun sa scholarship niya through Tatay Ram is pinapakita niya sa pagpupursige sa pag-aaral ng mabuti. And namunga ng maganda ang kanyang pagtsatsaga, at ito na, board naman ang kasunod. Di ba? Nakakatuwa, John Lloyd. We're so proud of you. Nakakatuwa na yung dating inaalala natin na alam mo yun, di ba? Pero nalampasan natin yun. And good job. Gusto ko lang, Sir Jun, na kumbaga mag-request ako, Sir Jun, na need ko lang yung yung prayers nyo sa review ko po. Yes. Sige, pag-pray natin yan. Sa prayers nyo. Thank you po. Tuloy-tuloy lang natin yung sa scholarship mo kasi syempre may mga expenses ka rin sa board mo. Mahal po yung bahay namin doon, Sir Jun. Sa 3K per month. Per head. Grabe? Opo, ganun kamahal. Per head? Kaya mahirap. Per head, 3K po yung mga bahay doon, Sir Jun. Sa mga malapit sa Hindi, kung may kasama ka halimbawa sa room, para medyo... Bali, 4 kami sa room po namin, 12K po yun doon. Ay, ganun? Opo. Bali, 3K doon. 3K kayo mahirap. Naku, ubos pala. 6 months. Sa rent pa lang pala, ubos na yung Okay lang, Sir John. Okay, kakayanin. Si Ate Dinah naman, sa thesis niya kailangan lang niyang i-workout, no? Tapos may unit ka pa bang lahat ng unit mo okay na, di ba? Yung thesis lang. Oo. Tapos ito, malalayo pa tong 3 na to. Si Kuya Angelo rin, matagal-tagal pa kasi ilang pa. 1 year na lang pala si Kuya Angelo din. Naku po, next year pala halos kayo na lang. Pero syempre, may mga umaalis, may mga dumarating, no? At sigurado yan dahil maraming estudyante na gusto talaga makapag-aral, na makakadaupang palad ni Tatay Ram at mabibigyan ng slot for scholarship. So, ayan. Masaya kami as nag-host ng scholarship na nakikita namin yung bunga ng partnership natin sa isa't isa. Ayan. Masaya ba kayo? Na part kayo ng scholarship? Okay. So yan, John Lloyd, stay put ka lang dyan. Pakinggan mo lang yung mga co-scholars mo para mag-update lang. Para ma-update din yung mga katekram natin na sumusubaybay sa kanila. Lalo na yung mga sponsors na nag-aabot ng kanilang support, no? Simulan natin kay Jam. Nasa senior 2 years na senior high school ko. Kumbaga po,
ano po para po sa amin, nasa stage po kami na, nasa level po kami. Parang ang hirap na po. Pero sabi nga po, wala pa po kami sa kalingkingan kasi senior high school, may 4 years pa po sa college. Ano lang po, siguro po natutunan ko sa ano ko po sa pag-aaral ko po na yan is yung kumbaga ano po time management tsaka po timbangin po. Kumbaga hindi mo masyadong ini-stress yung sarili mo pero at the same time nagagawa mo pa rin yung part mo bilang sa pag-aaral mo. Kumbaga po walang napapabayaan. Hindi po masamang mag-chill minsan, hindi po masamang mag-relax minsan, pero po yun nga po, yun sa pag-aaral, wag pong hayaan na bumaba or kailangan po ma-maintain po yung mga grades po na meron ako. And yun, medyo lang po, ngayon pong grade 12, before graduation po namin, parang nagkaroon po ng conflict nga po sa school namin kasi po parang, and then yun nga po, ano naman po, I graduated as with honor naman po, and thankful po ako sa Lord sa pagsama niya po sa akin sa buong taon na hindi niya po ako pinabayaan sa patuloy na pagbibigay po ng karunungan, kaalaman na bumula sa kanya, and especially po sa mga tao pong sumusuporta sa akin, sa mga magulang ko po, sa inyo po na baga po, isa po ito sa malaking tulong kasi kung tutusin po, hindi naman po talaga kaya na maibigay or matustusan po yung pag-aaral ko, pero po ito pong TSP-FA po ay sobrang nakatulong po ng malaki sa akin. And yun po, ano na po ako ngayon, nag-enroll na po ako sa BASI. EDOC po ang kukunin ko. And nag-entrance exam na rin po kami nung May 3, May 5. Ganun po. Tapos nilabas na po yung result. Pumasa naman po ako sa entrance exam and sa Martes po. Interview na lang po. Para po sa ano. Sana po, kayanin ko yung interview. Kaya. Simple question lang naman daw po yung mga yon. Wag lang po unahan ng kaba yun. Huwag ka lang kakabahan. Yun po, maraming salamat po sa TechRam sponsors po sa inyo pong pagmamahal, sa patuloy po na pagsuporta po sa amin. And yun po kay Tatay Ram po na sobrang naging malaking blessings po sa aming mga buhay na ginamit ng Lord po bilang instrument po para po ipadala niya yung pagmamahal sa amin. Pinapangako po namin na ano man po makakaya namin is gagawin po namin yung aming best at darating po tayo sa panahon na kumbaga po sana po in the near future maging successful po kami at kami naman po yung makapagbalik ng pagmamahal, makatulong rin po kami sa ibang tao, sa ibang estudyante po na gusto rin pong makapag-aral. Yun lang po. Thank you po. Thank you, Ate Jam. Congratulations. Palakpakan naman natin si Ate Jam. Dinah. Ate Dinah, ikaw, ano naman yung mga napag-isip-isip mo or natutunan mo this past itong year-end mo sa school? Dito po sa college life ko, year ko, o one po, marami po akong mga pinagdaanan talaga na super nahirapan po ako. And alam ko naman po na yung mga pinagdaanan ko na po na yun is yung magiging stepping stone ko po para mas maging strong. Tama. And yung mga napagdaanan ko po nun, lalo na po, nung nasabi ko po sa inyo, remember po, nung nagkaroon po ako ng, yung grades ko po bumaba po bigla. Super nagkaroon po ako doon ng panghihinayang. Nagkaroon po ako, yung para pong yung sarili ko, para po akong nalugmok na sa point po na nagalo-halo po sa akin yung emotion ko. And dahil po doon, hindi ko po masyadong napagtunan pa po lalo nung focus yung pag-aaral ko, kaya mas lalo po siyang bumaba. And ang ipapayo ko lang naman po, kung mararanasan niyo man din po yung, hindi ko na lang po siya sasabihin kasi medyo personal po siya. Okay lang. Pero ano lang po siya, hit lang po. Bale, nagkaroon po ako ng issue sa mga kaklase ko. Pero hindi naman, ngayon po, okay na po kami. Yun po. So yun nga po, if ever man po na kung sino man po, makapanood po ito at mararanasan po yung mga ganung bagay, lalo na po sa friendship. Ang mga lang po natin, na sa mga friendship po, piliin po talaga natin yung mga taong lang po natin na sasamahan at gagabayan po tayo sa journey po natin. So yun po.
doon po sa time na yun, hindi ko po, talaga pong, yung parang nalagmok po talaga. Struggle, no? Yung parang alam niyo po, yung pag mataas ka, tapos bigla ka pong binaba. Sobrang sakit po. No? Yes, true. Parang effort mo kasi, no? Opo. Tapos hanggang ngayon po, hindi ko po siya nakakalimutan. Parang po ako nagka-trauma bigla dahil po doon. So yun po. Tapos isa pa po na struggle na naranasan ko, financially po talaga. May times po na sinubukan ko maghanap po talaga ng trabaho, pero wala po talaga. Hindi po siya materialize. Hindi po siya talagang nag-workout. Hindi po siya talaga nag-workout. For me po, kasi lalo na po, may sakit po ako. Tapos yung pag-aaral ko po, hindi po talaga siya nagsasabay talaga. Kaya, financially po, buti na lang po. Yun po, nalaking tulong po talaga po ng Techram scholar po para po sa akin. Naging ko po siya. Bali, nabigyan niya po ako ng napakalaking tulong sa pag-aaral ko po. Yun po. Bali, kung sa mga Techram scholar na at sa mga darating pa, pagbutihan nyo lang yung pag-aaral nyo. May mga times talaga na mahihirapan tayo sa pag-aaral, pero yun yung magiging way natin para maging strong kayo lalo. Tama. Kapag napagdaanan nyo na yun, tapos nalagpasan nyo, yun, ibig sabihin, naging strong kayo sa part na yun. Tama. At magiging strong pa kayo sa susunod pa. Yes. Yun. So, yun lang po. Thank you. Pasasalamat sa mga natin. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong po, sa lahat po ng naging parte po ng Techram family po. Sa lahat po, kay Tito Jude, kay Tatay Techram po, at sa lahat pa po na nasa likod po ng Techram vlog. Maraming salamat po. And especially po kay God na patuloy po na gumagabay sa amin. Yun po. At nagbibigay lakas po sa amin at hindi po kami hinahayaan na magkaroon ng yung humina po yung kaloob, yung humina po yung tawag po dito, yung humina po yung kumpiyansa po namin sa sarili kasi alam po namin na nandiyan po si God. Tama. And also po yung mama ko po na walang sawa na walang sawa po na nakagabay po sa akin. Yun po. Kung alam mo lang yung suporta ni mami mo, sobra, no? Sobra. Sa lahat po ng mga nanay dyan na talagang double hands up ang suporta sa kanilang mga anak. Shoutout po sa inyo. Ayan. Thank you, Ate Dinah. So ikaw, Kuya Eman, dito, nakakatuwa, no? Talagang ni-request mo si Tatay Ram yung mag-ano sa'yo, magsabit, no? Nakakatuwa, napanood namin yun. And ayan, simulan mo na. Yun po, natutunan ko po doon sa junior high school ko po is yung paano maging disiplinado po, i-budget po yung time, tapos yung kilalanin po yung sarili, kung ano po yung weakness ko po, ano po yung strength ko po, yung mas nakilala ko po kung sino po ako. Tapos thankful din po ako kay mama na pinapalakas mo yung loob ko na kaya mo yung punso, na ako ano makuha mo, inspired po siya at si mama. Ayun po yung natutunan ko po sa months, nakilala ko nga po sarili ko. And yung mga times po na naranasan ko po na yun is gagamitin ko po siyang inspiration na sa next journey ko pa sa senior high school. So, ayun po na kinatutunan sa junior high school po. And thankful din po ako, syempre po, una-una na po si God po. Yes. Na lumikha pa sa atin and love na love po talaga po tayo. Ni God, di po tayo pinapabayaan. Amen. Tapos po, thank you po kay Tataram, sa inyo po, Tito June, sa Techram family po. Yes. Sa mga Skella, Tito Joro rin po, sa DM Armies po. Thank you very much po sa lahat-lahat mo na patuloy mo pag-support po sa amin. Malaking tulong po yun. Iniisip ko nga po, Tito, nung wala pa po, hindi nyo po nakikilala po na sabi ko, paano po yun? Kasi po, budget po yung concern mo. Yung budget lang po yung po namin, money po that time. Yung na-budget lang po talaga. As in, tipid po. Tapos sabi ko, paano po kaya yung bayarin po sa school dahil graduating na rin po ako. Iniisip ko po na paano po kaya po yung ganun po. Thank you so much po. Tapos nagpapa-thank you din po kay Ma'am Priscilla po na yung hindi ko po siya naging teacher dito. Sa faculty lang po. Kinakwento po kasi po ng advisor ko po sa mga kapwa niya po teacher.
Siya po ang nag-sponsor po sa bayarin po sa school po dahil graduating nga po ako. And kinausap niya po bigla po na napanood niya nga daw po yung video niyo po na in-upload po ni tatay. Yun po yung sponsoran niya po ako. Kahit hindi niya po naging estudyante po na andun pa rin po yung pagtulong niyo po sa akin po. Thank you po. Especially po, thank you po kay mama sa mga relatives ko po na patuloy pong pag-support po sa akin na lagi po nandyan po kay Tita Glo, Tita Wilma, Tita Orly. Thank you po. Promise ko po na pagdating din po na makakabawi din po ako sa inyo po. At makakatulong din po sa mga bata po na kagaya po nila Tatay Ram. Thank you po. Thank you so much, Kuya Emma. Palakpakan naman natin ang ating Kuya Emma. Ayan. Sige, nasabi mo na lahat. Kaya talo na ako kay Ate Hazel. Yan. Ate Hazel. Hello po. Okay. Can I start with thank you muna? Yes. Po? So, before I start telling what may natutunan po sa senior high journey ko, thank you muna po kay Tatay Ram, sa inyo po buong Techrom family na natagpuan nyo ako sa na so unbelievable po nun eh. Grabe po. Tapos, ayun po, thank you so much po. Hulog po kayo ng langit sa akin. Kayo po yung ginawang guide. Kayo po ang ginawang guide ni God para gabayan ako. At tulungan ako sa mga journeys and goals ko na mas lalo akong patibayan, bigyan ako ng motivation. Maraming salamat po. And sa sponsors po na nagbibigay sa amin, maraming salamat din po. And sa viewers also, syempre po kasama rin po kayo. So, maraming salamat po. So, sa senior high journey ko po, napakadami ko pong natutunan, napakadaming struggles na nalagpasan na akala ko hindi ko magagawa. Pero ito ako ngayon, nakagraduate na. Let's start muna po sa prioritize your mental health. Mental health. Huwag mong pilitin yung sarili mong abutin lahat ng expectation ng iba sa'yo. Kasi mahihirapan ka pong tanggapin na Don't build expectation na too much po. Kasi once na nag-build ka na sobrang taas na expectations, pipilitin mo sarili mong abutin yon. Na tipong hindi mo na napapansin na napapabayaan mo na po yung sarili mo. Na sobra-sobra na po pala yung ginagawa mo sa sarili mo. Grabe mo po i-abuse yung sarili mo. Prioritize your mental health po. Yes, magaling ka, pero hindi mo naman magagamit yan kapag nagkasakit ka. And ito po, recently lang, ito po yung natutunan ko. Ito po talaga yung naging sobrang laki ng hamon sa akin. Na lagi ko pong ina-ask kay God na if ito talaga yung nandito ba talaga ako? Ito ba talaga yung para sa akin? Tama po ba yung path na tinatahak ko? Yun nga po, consistent honor, simula po senior high, nagsimula senior high since junior, elementary, consistent honor student po ako. I never expected rejection po na nararanasan ko siya ngayon. So sabi ko sa sarili ko, kinausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, dito po pala, sinasanay niyo po ba akong i-reject? Tas mas lalong tumibay ako. Kasi hindi po ako sanay na masyado pa po akong malambot for college. Siguro po, ang naging way ni Lord nun, yung rejections nga po na naranasan ko. Kasi po, lately po, syempre naghahanap pa po ako ng school sa Manila. Then, apply lang po ako ng apply. Ang masasabi ko lang po, huwag maging hindrance yung rejections na yun sa pagkamit ko ng pangarap. Kasi yung iba po, eto po kasi maraming grade 12 graduates na wala pang schools. Na pinanghihinaan na ng loob, what if hindi na ako makapag-aral? What if wala na to, dun na lang, dito na lang ako? Wag ganon. Sabihin na natin may plan si God, may better plan si God kung bakit binigyan niya ako ng rejections, kung bakit niya tayo binigyan ng rejections. Ang daming plans ni God. Ang ganda ng plans ni God. Just wait. Yes, waiting lang po. Kasi po, sabi ko sa sarili ko, Lord, if ganito po yung way nyo para patibayin ako, I will gladly accept it. With all my heart. Kasi po, kaya ko mas lalo akong titibay, mas lalo akong pag-iigihan na nadapa na ako, babangon ako ulit para lumaban. Especially po, ang daming sumusuporta sa akin, ang daming naniniwala sa akin na kaya ko. Especially my family, si Tatay Ram po. Yes. Ayun po. Kaya po, isipin nyo na hindi hindrance yon sa pangarap nyo, hindi hindrance yun sa goal nyo. Kasi,
ang daming naniniwalang kaya nyo. Huwag nyong tignan yung negative side. Kasi kahit buong negative yan, may isang tao na maniniwala at maniniwala sa'yo. Doon ka mag-focus. Huwag mo pagfokusan lahat ng negatives. Kasi panghihinaan ka talaga ng loob. Just be yourself. Kayang-kaya mo yan. Kung passion mo talaga yun at kung goals yun, goals, plans, and plans of God, pag yun nagsama-sama, makakamit natin lahat yun. Ayun lang po. Thank you po. Thank you, Ate Hazel. Okay. So, yun yung mga baon nyo, no, na gagamitin, yung mga lessons ninyo from the past na gagamitin ninyo na stepping stone para sa mga bagong challenges na inyong kakaharapin. So, on behalf of Tate Ram and the whole scholarship program, we are so proud of you, scholars. Our prayer is, ayun nga, sabi ko kanina, na tuloy-tuloy nyo lang pagbutihan ng inyong pag-aaral. At sana huwag kayong madistract kasi may mga iba tayong scholars na alam naman natin na on the process is may mga nadi-distract, no? But of course, hindi naman natin pwedeng diktahan kung ano yung journey ng isang tao. Siyempre, bilang taga-pamahala lang ng scholarship program, may mga kailangan lang tayong panuntunan na kailangan bantayan para sa inyo din, no? And then, kapag naalpasan naman na natin yun, at dumating na sa tamang panahon, then sa tamang panahon kayo para gawin yung mga bagay na hindi nyo nagagawa nung nag-aaral kayo, then go for it, okay? Because at least naihanda namin, naging bahagi kami para maihanda kayo, para magkaroon kayo ng sandata na lumaban dun sa mga bigger problems in life. May nabasa akong quotation, dito tayo magtatapos. Sabi niya, we don't need more time. We need less distraction. Di ba pa rin yung sinasabi natin, kulang kasi yung time ko eh. No, actually, most of the time, nadidistract lang tayo ng mga ibang bagay. Kaya para tuloy kulang yung oras. Umamin na tayo doon. No? Umamin tayo. We don't need more time, we need less distraction. Okay? Tama ba? Paano gagawin yung project nung pa-deadline na? Extend nyo pa po yung time. Di ba? Pero kung ginamit lang natin yung mga distracted time natin sa paggawa ng project, hindi naman kulang yung time eh. But again, may mga situation na kulang talaga yung time, no? As in, bigla ang project, something ganon. So, ayun. At I hope na nag-go through yung message sa inyo. And napakahalaga ng inner peace sa ating mga puso. Huwag nyo aawayin ang inyong mga magulang dahil hindi kayo magkakaroon ng inner peace. I'm telling you that, kung hindi kayo okay ng mga magulang ninyo, it's either puno ng galit ang puso ninyo kapag ginagawa nyo yung mga bagay-bagay. So is that a peace? Kapag may galit sa puso ninyo. May inner peace ba kayo kapag meron kayong katampuhan sa pamilya ninyo? May inner peace ba kayo nun? Wala, di ba? So ingatan ninyo yung inner peace sa inyong mga sarili. Huwag kayong makikipagbardagulan sa mga, alam mo yun, hindi naman karapat dapat na, alam mo yun, may mga argument na kailangan nyo lang iwasan. Wala naman kayo kailangan patunayan sa tao para lang masabing tayo yung tama. Alam nyo yun, find your, choose your battle. Piliin nyo yung mga battles lang, okay? Nabanggit kasi tayo na kanina, yung parang trauma thing, na dahil dun sa previous nangyari, somehow naapektuhan yung damdamin mo, yung mental state mo kapag naalala mo siya, para kang nagkukos ng negative vibes, no? Well, those are valid. Kung ano may nararamdaman mo, those are valid kasi hindi mo naman fake yung sarili mo na nalulungkot eh. Hindi mo na fake, right? Nararamdaman mo talaga siya. So it's true, it's valid. But the point is, you have to know how to deal with it. Kung paano mo siya i-deal. Kasi it's either you settle, parang tanggapin mo na lang na every time na naalala mo, malulungkot ka. Or you think of other ways na kapag naalala ko siya, iba gagawin ko.
iba yung approach na gagawin ko sa kanya. Pwedeng, kapag naalala ko siya, I will just say, Lord, kahit na, Lord, I still need to be thankful. Kasi meron kaming natutunan doon. Alam mo yan, ibit mo siya in your mind para hindi niya ma-dominate yung damdamin mo. Okay? Kasi kapag hinayaan mong i-dominate niya, malulungkot ka na. Maapektuhan pa pati yung current status ng mind mo. But if every time na parang naalala mo siya, you have to deal with it in a different way. Sabi nga, don't expect different result from the same solution. Tama? Parehong solution, nag-expect ka ng different result. So, it's impossible. Okay? Kailangan mo ng ibang approach para magkaroon ng ibang result. Hindi ka niya makontrol. Hindi niya makontrol yung damdamin mo. Okay? Nabanggit naman ni kanina, yung time management. Si Jam naman is your mental state, yung capacity mo. Wag mong hayaang kontrolin ng expectation ng tao yung sarili mong capacity kung yun talaga yung kaya lang natin. Kumbaga, alagaan natin yung ating mental state, okay? Which is important. But at the same time, nandun pa rin yung eye natin to do our best. No? Minsan, nagiging alibay naman yung ganon para, yun lang yung kaya ko eh. Looking for way out. Ginawa ba nila yung best nila? Alam niyo yun, may mga ganon like they haven't discovered kung ano yung capacity talaga nila. No? So yun, Katekram, marami pong salamat sa pagsubaybay po ninyo sa mga scholars natin, bagamat di po natin nakasama yung iba. Ayan, nakasama naman natin si John Lloyd ngayon. Hi John Lloyd. Saan ka ba? Ayan, kaway-kaway ka naman dyan. So yan, maraming salamat sa inyong effort and sa inyong paggawa nyo ng best ninyo sa school. No? Keep it up. And nandito lang kami, ang Tekram family, to support you. Palakpakan na ating mga sarili. Yan. Siyempre, palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Okay. Bye, John Lloyd. Thank you, Sir Jun. Thank you sa time, Sir Jun. Magbabay na lang ako kay na tatay. Sige. Thank you, Sir Jun. Babay ka sa mga co-scholars mo. Thank you sa time. Okay, John Lloyd ha. Update na lang. Oo po, Sir Jun. Okay. Alis ko na po sa next week. Next week, okay. Enjoy and ingat ka. God bless you, bro. Thank you, Sir Jun. Okay. God bless. Okay. And ayun, babay na tayo sa mga katekram natin. Bye po!